Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa EF Electronics Lab. So for today's video, mayroon tayong ayusin ulit na Bluetooth speaker. So araw-araw guys, mayroon tayong natanggap na Bluetooth speaker, pero itong itong natanggap ko ngayon is kakaiba na naman yung naging sira. So gawan ko siya ng video guys para mayroon tayong reference in the future. Okay? So, samahan nyo ko guys kung paano natin ayusin. So, ito na siya guys, Cyber Home. Okay? Cyber Home yung tatak niya. So, maliit lang siya. Okay? So, ngayon, i-on natin. On natin guys. The Bluetooth is ready to pair. Okay, mayroon siyang sounds, kaya lang putol-putol. Okay? So, sabi ng may-ari, bago lang daw to. Siguro mga 3 months pa to. So, wala tayong, di natin pwedeng sabihin na sira yung volume, sira yung power switch, dahil bago pa. Okay? So, ngayon guys, ayusin ko lang yung posisyon ng camera natin para mabuksan na natin. So, ito siya, parang may nagkiklik. O, pakinggan nyo guys, oh. Ayan, ah. Ganyan lang siya. So, totally wala na siyang sounds. Ganyan lang yung nangyayari. Okay? So, iayos ko lang yung camera guys para mabuksan na natin. So, i-pause ko muna saglit. Okay guys, so naayos na natin yung camera natin. So, patayin muna natin para mabuksan. Ayan. Okay? So, sama natin guys para malaman natin kung anong sira. So siguro ako nang gawin natin dito, magsukat tayo ng voltahe. Ayan. Okay. So maliit lang naman to. So ito yung laman guys. Ayan. Yan yung laman. So hiwala yung ano niya, yung Bluetooth module. Ito yung Bluetooth module niya guys. Hiwala yung PCB. So ang unahin natin siguro gawin dito, i-disconnect muna natin yung Bluetooth module niya. Ito. Para malaman natin kung saan yung sira, dito ba sa Bluetooth module or dito sa amplifier. So ito yung amplifier niya guys. So ihiwalay muna natin, tanggalin muna natin yan. Okay. Para hindi tayo malito, kailangan nating isolate. Okay. Yan. So ito yung wire nya guys. I-disconnect lang natin to. Yan. Ayan, na-disconnect na. So ngayon, i-power natin ulit. Ito yung power cord natin. Ayan, so dito na yung Bluetooth module. Hindi na nakakonect. So obserbahan natin kung anong maging ano niya, sounds niya. Ayan. Okay. Okay guys, so parang mayroon pa rin siyang ano. So narinig nyo guys, mayroon pa rin, oh. Okay. So ibig sabihin yan, wala dito yung problema. Dito mismo sa amplifier. Okay, ito naka-built-in na kasi yan, eh. Ito na yung power supply. Tapos ang amplifier nya ito, itong IC na to. So Class D. Ang sunod natin gawin guys, measurean natin yung voltahe kung mayroon bang voltahe pumasok na tama dyan. Kasi pag ganitong problema, pwede rin sa voltahe, hindi siya accurate. So dito tayo magme-measure dito sa capacitor na to. Okay, so kunin ko lang yung tester natin. Tester. Ayan.
So, i-measure natin guys kung hindi ba nagda-drop yung voltahe. Okay. Yan, nilagay ko sa DC. So, DC measurement ang multi-tester natin. Itong tester natin. Okay. So, direkta na tayo dito. Yan, yung capacitor. Ito yung filter capacitor ng secondary. Okay. So, ito naman yung sa primary. So, dito na tayo diretso. Okay. So, ito yung paa niya. Okay. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang 12 volts. Meron siyang 12 volts. Pero bumababa siya once na mag-clicking na to. Okay? Siguro pag clicking nito, nagkaroon ng shorted. Okay? Nagkaroon ng shorted, kaya nagki-click. Okay? So ngayon guys, i-disconnect naman natin. So patayin muna natin. Ito, i-disconnect muna natin. So try natin tanggalin yung speaker. Ito yung speaker eh. Ito yung sa tweeter, ito naman yung sa woofer. So yan. So ngayon, isaksak natin ulit. At mag-measure ulit tayo ng voltahe. Okay. So dito pa rin sa capacitor. Ayan. Okay, so kung mapansin nyo guys, wala nang dropping voltage. So 12 volts. Although meron siyang konting swing ng ano niya, sa umabot siya ng 0.5 to 0.7, pero hindi na siya accurate na yung ano niya, 12 volts. Ayan, nakita nyo naman guys yan. Okay, so ibig sabihin yan, okay naman yung power supply natin. So okay siya. Okay, so ang ano nito, ang nasira nito, ito na, itong class D amplifier natin. Okay, so internal leakage ang nangyari dito, kasi mayroon siyang sound pero putol-putol, then dinadrop niya yung voltahe. So ibig sabihin nag high current yung output nito. Okay, so leakage, hindi siya totally na makita mo shorted buong IC o di kaya open, dahil mayroon pa siyang sound. So ang status nito is leakage. Okay, so ngayon palitan na natin tong IC na to. Okay, so i-pause ko ulit guys, kasi lilipat tayo doon sa table. So tanggalin ko to, tapos doon tayo magpalit ng IC. Alamin din natin kung anong number yan. Okay, so i-pause ko ulit guys para ilipat natin yung camera. Okay guys, so dito na tayo sa table. Okay, so ito na yung board natin. Ayan. So tanggalin muna natin dito sa ano niya. Ulit, kahit hindi na kasi pwede na yan pwede na yan i-hot air. Matanggal na natin, kahit itanggalin dun sa casing nya dito. Ayan, i-zoom ko lang guys. Ayan. Okay. So tingnan ko muna yung itong IC guys, tingnan ko kung anong number. Hindi maklaro sa camera. Yung microscope ko na lang. Ayan, so tingnan ko lang guys. At isulat ko na rin para makita nyo, kasi medyo maliit. Okay, so ito siya guys. Now, ang number nito, silipin lang natin guys. Okay.
number guys is C S 8623. Okay, so ito yung number ng IC. So itong IC na to. Ito. So ito yung number guys. Ayan, CS8623E. Okay, so tingnan natin, parang mayroon tayong ano nito. Mayroon tayong pyesa nito. Tingnan ko dito sa ano ko. Dito sa lagayan ko. So ito. CS3120, CS8623E. Okay, so mayroon guys. So ito yun. Okay, so ngayon palitan na natin. Hindi na natin patagalin. Palitan. Adjust lang natin yun guys. So kahit naman hindi nyo makita masyado yung ano, dito na lang natin tanggalin. Ayan. Okay, so tanggalin natin sa hot air. Ulang lang yung hot air natin. Ayan, 380 ang ano natin. Tapos makatay lang tayo kunting flux. Okay, so bago natin tanggalin, tingnan, siguraduhin muna natin hindi tayo mabaliktad dito guys. Kasi ito, yung ibang PCB mayroong drawing dito. Mayroong drawing yan pag ganon. Tapos mayroong notch pag ganon. Parang mayroong curve dito. So malalaman na natin kung saan yung pin 1. So ito parang wala eh. Parang wala. So lagyan lang natin dito banda. Drawingan lang natin dito. Palatandaan na dito yung 1. Kasi ito yung notch eh. Ito yung parang dot dito. So ibig sabihin yung dot na yan, ito yung pin 1 dito. So lagyan lang natin palatandaan para hindi natin mabaliktad. So yan, nilagyan ko ng lines dyan. Ibig sabihin itong pin na to, ito yung pin 1. Dito yung notch. Iposisyon natin dito banda. Okay? So tatanggalin na natin. So ito yung natira natin. Lagyan lang natin dyan. At lagyan natin konting flux. Amtic. Amtic to guys. Kahit anong flux dyan, basta ito nakakatulong kasi ito mabilis yung pagtunaw ng soldering lead na dito, nakadikit. So pwede na to. Konti lang. Painitan natin konti. Yan. Okay na yan. So ngayon tatanggalin na natin. Gamit lang tayo ng tweezer, kahit anong klaseng tweezer, basta mayroon kang pang kuha ng IC. Okay. Ito kasi guys, mayroon siyang LED sa gitna ng IC. Okay. Yan. Umambot na siya. Okay. So ito yung sinasabi kong guys, sa gitna. Kaya medyo makapit talaga siya. Ayan, ito. So ito siya, mayroon siyang heatsink dito sa gitna. Okay, kaya makapit siya. Hindi kaya to sa soldering iron lang. Kailangan hot air kasi itong gitna hindi ito madukot ng soldering iron. So ngayon guys, ito yung bago. Lagyan natin ng konting dito, lead, para didikit naman siya.
Ito sa gitna. Okay? So gamitan natin ng flux. Soldering paste, soldering paste pala yan. Okay? Kahit konti lang. Lagay natin sa gitna. Ayan. Okay, mayroon na siya. So ito, kahit di mo nalinisan dito. Ito, di mo nalinisan. Kasi malayo naman yung ano niya agwat. Malayo yung distansya ng paa. So, kahit mamaya natin linisan, so ito na yung posisyon natin. Ayan. Yan, so dito yung pin 1. Ito yung notch ng IC yan. So, ibalik ulit natin. So, alalayan lang natin ng tweezer para maposisyon natin, hindi gagalaw. Ayan. Tanong natin yan, guys. Okay. Yan, pag-posisyon na yan at didikit na, pwede mo na bitawan. At dito mo naman siya alalayan dito sa ibabaw. Okay, so dumikit na siya, guys. Ang sunod natin gawin is lagyan ng soldahan din natin para magkapit ng sakto yung ano niya, yung paa. Okay, soldahan lang natin siya dito. Yan. Para hindi siya kakalas. Okay. Yan. Sa kabila. Okay. Okay guys, so okay na yung ano natin. Lapit lang natin yung camera. So ito na siya. Ayan. Okay, so yan na yun. Ayun, ayos, nakita na yung number, oh. CS 8623. Ayan, okay. So ngayon guys, i-install na natin. Tingnan natin kung mag-normalize na ba siya. So ayan. I-pause ko ulit guys para doon na tayo mag-camera ulit doon sa ano niya, sa box niya. Okay, pause ko muna saglit guys. Okay, so ito na guys. So ito pa lang ang wire ng speaker natin. Dinugtungan ko siya dahil yung wire ng doon papunta sa Molex niya napilas kasi kanina. So medyo mahirap siya sudlahin dahil hindi siya copper. Okay, so matigas na klaseng wire, kaya ginawa ko, nagdugtong na lang ako, then hininang doon sa mismong ano niya, board. Okay, so ito na guys, ibalik lang muna natin para hindi tayo mahirapan mag testing. So lagyan ko lang ng tornilyo to. Okay, ayan, so itong ano na to guys, maliit lang siya, kaya lang
gustong gusto talaga ng may-ari na maayos, ayaw daw niya bumili ng bago ulit. Okay, so yan, kaya pinaayos sa atin. So tama-tama, iba din yung problema, kaya minabuti ko nang gawa ng video para sa susunod na maka-encounter tayo ng ganitong klaseng problema, mayroon na tayong reference. Okay, so ito na guys, isaksak ko na. So tingnan natin kung okay na ba siya. Ayan. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan, The Bluetooth device mayroon ng is sound connected at successfully. malakas. Okay. So lagyan natin ng USB. Music. Ayan. Okay, so gumagana na siya guys, at napakalakas yung sounds niya at wala nang putol-putol. Wala ka nang marinig ng nag-clicking sound. Okay, so kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update ka sa susunod nating video upload. Okay, salamat guys.